Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa kay Miss Heidi. Kami po ang pangkat dalawa at ito po ang aming podcast. Ang aming topic ay artikulasyon ng katutubong filosofiya by Florentino Timbreza at kasama ko ang aking mga kagrupo na si Marco Sagil, Ryan De La Reyes at Adriel Anzures. Ah, Magtungo na tayo sa unang topic natin. Ang una ay Marco. Wait, wait lang. Punta ako kay slides. Ano ba yung slides? Ayan. So, unang topic natin is yung... Wait lang, bagal na wifi ko. Pre. Sige, ako na lang magbigkas, pre. Ito na, ito na, So, ito na. Batas ng panunumbalik. So, okay. yung batas ng panunumbalik is um, moral na prinsipyo na katulad ng karma. Ito ay nagsasabing ang bawat kilos ay may kaakibat na kapalit. So, ang mahalagang aspeto nito, mga gawain ng tao na ay may epekto sa kinabukasan. So, anong insights mo dito, JB? Anong personal opinion and critique mo about dito sa batas ng panunumbalik? unang-una, sa batas ng panunumbalik, isa siya sa nagbibigay siya ng meaning about sa moral ng tao or yung prinsipyo ng tao sa buhay. Kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala. Kagaya nga ng nakalagay dun sa mahalagang aspeto, yung tao kung ano yung gagawin niya sa kapwa ay may chance din siyang, may chance din na bumalik din sa kanila, whether good or bad yung karma. Then, meron naman din dito nakalagay or i-connect natin siya sa nature, which is, kapag maganda yung ginawa natin sa nature, ganun din yung babalik sa atin, which is maganda rin yung effect. Then, kapag pangit naman, edi tayo rin yung maapektuhan. Tama, tama. So, parang karma din no? Yung kung ano yung gawin mo Parang sa ibang karma din. tao or sa Ganun kalikasan, din yung babalik din mangyayari sa'yo sa'yo. eventually. Ah, So, sa number two naman, moving on, number two, katarungan ng kalikasan. Ito ay isang paniniwala na ang kalikasan ay may sariling balanse at katarungan. So, mahalagang aspeto nito, walang kinikilingan ng kalikasan at lahat ng nilalang ay may lakas at kahinaan. So, Ryan, ano masasabi mo dito? Yung katarungan ng mm, kalikasan, ang masasabi ko yung naman dito personal sa insights. number two, parang kaparehas lang din siya nung number one, which is yung karma nga. Kasi yung Mm, kalikasan, kumbaga, example, pag nagtapon ka kung saan saan, ang magagawa nun, magiging maiipon siya, so parang babara yung mga kanal, ganun. E tama, di, tama. ang kakalabasan nun, magbabaha, tas yung mga tao lang din yung magsasuffer. So, ayun lang naman. May consequences din, pag gumawa ka Mm. ng hindi maganda. So, Mm. sa number So, three, dapat pakibasa i-balance nga lang yung number natin. three, pre. Okay, so for number three, paikot na konsepto ng kalikasan. Ang buhay at kalikasan ay umiikot sa mga siklo na nagpapakita ng pagpapatuloy at pag-uulit. Ang mahahalagang aspeto nito, unang-una, binibigyang diin ang paulit-ulit na daloy sa kalikasan at buhay ng tao. Pangalawa, mahalaga ang pag-unawa sa mga siklong ito upang mapanatili ang pagkakaayon sa kapaligiran. So, anong insight mo dito, Marco? And ano yung masasabi mo about dun sa paikot na konsepto ng kalikasan? So, personally sa akin, itong paikot na konsepto ng kalikasan, ito yung nagsasabi na may cycle yung buhay, kahit sa tao, kahit sa kalikasan. Kahit sa mga puno, di ba, pag nagtanim ka ng puno, ng Mm. buto ng puno, eventually magiging halaman, tapos maglalaki Magiging ng halaman, puno after uh, after ng madaming taon, di ba, lalaki ng puno. So, mm, parang halaman, may good days and bad days din, kahit sa tao. May good days, minsan maganda yung araw ngayon, minsan bukas may bad news ka uh, matatanggap. So, kumbaga, mm, i-cycle lang yung buhay, kahit anong mangyari. Gaya ng nag-iiba-iba din mahalagang siya. aspeto, sabi. Oo, binibigyan ng paulit-ulit na daloy yung kalikasan ng buhay ng tao. So, kahit anong mangyari, tuloy-tuloy lang yung buhay. Good news man, Mm, bad news man, good day or bad day, tuloy-tuloy lang yung buhay. So, kailangan lang, tuloy lang yung cycle ng buhay. Just tsaka continue to living. iba-iba tayo ng journey, pare. Oo, iba-iba tayo ng, ng circumstances ng pinagdadaanan. Kaya tuloy-tuloy lang dapat. Ah,
So moving on naman sa number 4. Sentro sa komunidad na moralidad, which is centripetal morality. Ito naman yung isang sistemang moral na nakasentro sa kapakanan ng komunidad at ugnayan ng bawat isa. So mahalagang aspeto nito, inuuna yung kabutihang panlahat kaysa sa sariling interest. So Adriel, ano masasabi mo dito sa number 4? So, sentro sa komunidad na moralidad. So, sa madaling salita, mas inuuna mo yung tayo kaysa sa ako. So, mahalaga na isipin mo din ang kapakanan ng bawat tao kaysa sa sarili mo lang. And mahalaga ang kabutihan na nakakarami kaysa sa pansariling interes. Tsaka pinapahalagahan at ang pagkakaisa at matibay na ugnayan ng mga tao sa bawat lipunan. So, Okay. i-add ko lang sa number 4, parang ugali na to ng mga Pilipino, no? Yung inuuna yung iba kaysa sa sarili. Lalo na yung mga nurses, mga OFW, di ba? Parang inuna nila na umalis sa Pilipinas para better opportunities abroad para makapag-provide sa pamilya nila. And ayun, inuna nila yung interest Isa ng pa, kapamilya nila dagdag ko kaysa lang sa din, sarili, di ba? isa rin add ko din na generous din yung traits ng Pilipino at yun, hindi sila selfish when it comes to um, to provide for their families and such. So, sa number So, 5 naman, moving on, konsepto ng buhay at kamatayan. So, tinitignan ang buhay at kamatayan bilang magkaugnay na bahagi ng mas malawak na cycle. So, ang mahalagang aspeto nito, ang kamatayan na hindi wakas, kundi ang yugto lamang ng pag-ikot ng buhay. So, lahat tayo na magbigay ng insights and personal feed natin about dito. So, ako muna. Konsepto sige. ng buhay at kamatayan para sa akin is parang yung kamatayan kasi part siya ng pagiging celestial being. Kasi syempre ginawa tayo lahat ni God. So, Tama. pagtapos ng buhay natin sa mundo, eventually mamamatay din tayo. Magkakaroon tayo ng ibang agenda naman sa mundo. So, hindi tayo, may role naman siguro si God para sa amin. Ay, para sa atin. Ayun, tapos, yung ibang role na yan, hindi na siya as a human being. Pero sure naman ako na yung konsepto ng kamatayan is part lang ng Sige. pagiging tao. Mag-add din So, ako sa sinabi mo, yung konsepto ng kamatayan, connected din siya dun sa number 3, which is yung sa stages of life. tama. Sa panghuling stage siya, which is dito sa Earth. Pero I think starting point pa lang din siya pag sa life natin kasi kapag namatay tayo pang endless na din naman yung point nun, kumbaga na kasama mo yung creator mo o kung ano yung paniniwala mo. So I think Oo, tama. part talaga siya ng buhay ng isang tao. After mo maging tao, after mo buhay sa mundo, may iba ka namang role na ibibigay si God sa'yo. So, ito na iba din. So, ayan, And yun yung limang konsepto na ganun din siguro, pag-usapan. may dagdag ako. Ganun din siguro Sige. sa nature, parang may opportunity din yung ibang, kung sabihin natin yung puno. Parang pag namatay ito, may ibang papalit dito na mas okay pa at may opportunity pa dito. And sa iba pang Tama. bagay. So, may mag-add pa ba? Or okay na yan? May mag-add pa ba kayo, Ryan? Adriel? Okay naman Okay na, na. nasabi niyo na halos lahat. Kaya, Nasabi okay. niyo na. Pero, Okay. add So, ko lang din. Nakakatakot Okay. man isipin, no? Para bang may pangangamba na may dadating ka sa ganung point na, wala, mamamatay na, ganun. Pero tama parang naman kayo. final Lahat destination, no? dadating sa ganung point eh. Ah, Lahat naman kayo dadating doon eh. So, tama naman kayo na hindi siya yung parang end na ng lahat. Para bang may papalit or kumbaga starting point ulit, may iba ng goal. Sa may mundo. ibang goal. At saka may iba tayong Tama. journey. Oo. Tama. So, I think dito na Tama naman. nagwawakas yung Kaya, mag-ano muna tayo, mag-recap muna tayo sa Okay. mga topic natin. Okay. So, number Sige. 1, batas ng panunumbalik.
Of course, yung parang ano to, batas ng karma. Kung ano yung ginagawa Yung mo sa karma o kung kapaligiran ano mo. kung ano yung stand mo, yung choice mo. Kung ano yung ginagawa mo sa ibang tao, sa Mm. kalikasan, eventually babalik din sa yan. So, Ah, yung katarungan ng kalikasan, ito yung ibig sabihin ito yung kalikasan, yung may buhay ng equality, tao, may lahat yan equality may yung balanse. Oh, yan, tama, tama. ah, So, ano number naman 3. next? Paikot na konsepto ng kalikasan. Ito naman yung nagpapakita na yung buhay ng tao and yung kalikasan ay may cycle. Ah, So, dapat tuloy-tuloy lang. And mm. number 4, Ito yung yung centripetal morality. No, ito yung inuuna yung ibang tao kaysa sa yung sarili. ibang tao bago sa sarili. Yung pagiging Pagiging generous. generous. Tama, Mm. tama. So, number 5, ito Sa naman yung recently discussed konsepto ng lang. buhay at kamatayan. Which discuss na natin. Which is yung kamatayan is a part of pagiging chapter natin dito sa mundo. And may after ng yung kamatayan, may next chapter pa tayo. And so yun lang, dito na Tama. nagtatapos yung podcast So, natin, I bro. think dito na nagtatapos yung podcast namin at maraming salamat po sa pakikinig. Ulitin ko po, kami po ang Group 2 at ako po si JB Perez. Sama ko si Marco Sagil, Ryan De La Reyes at AJ Anzures. Maraming salamat po at magandang gabi. Okay.